Buntag sa tanan, alang sa atong pagsugod, gihangyo lang ang tanan sa pagpanindog. Ablihin yung mga Biblia sa Salmo 73. Psalm 73. Gamay nga kunani about sa kunani no. So pinindrin sa 73 1 to 14 nag-isgot ni siya ang writer, so nag-isgot siya about sa galibog siya nasa di kasabtan about sa paghitabo sa kinabuhi sa katao, which is nganong ang kaning mga daotan na tao gahimo-hino nga mas ayahay or malampuson kaysa atong tao nga gahimo og matarong diri sa kalibutan. So muli ang linya kakasabtan siya una-una nganong nagkahitabo na siya. So sama sa to agyapon, di ba? Nga kita gahimo matarong, and then kita nato itong mga tao nga gahimo mga daotan diri sa kalibutan, sila hinuon nga gahimo kwartahan or malampuson. So then ang kaning writer, no, tungod sa pagkakita niya nga kamaturan, nasina siya sa panghitabo nga imbis siya gahimo kanang matarong kapangalagad siya sa Ginoo, gakalisod-lisod naman Ginoo na yung kinabuhi, di ba? Yung tungod ana nga kasina ang iyang pagbati na siya kaugalingon, luoy siya, no? Luoy ang iyang kahimtang tungod ana. Gakaluoy siya siyang kaugalingon ba? Then tungod ana nga kaluoy, gakahimo na inong hinungdan nga muhawa siya sa pagtuo diya sa Ginoo. Self-pity ba? Nga kita niya nga luoy kayo siya, nga imbes ga buhat siya matarong, luoy na hinon kayo siya. So nakahuna-huna siya nga may pag muhawa na lang siya sa Ginoo sa pagtuo tungod kay wala man gyapoy kapuslanan lang iyang pag himog matarong kay ang katuhinog himog dautan na himo inong malampuson sa kinabuhi, di ba? Ato man na siyang makuan gyud marilit sa tuwa diri sa kalibutan gyud sa atong kaugalingon. Kita nga gahimo matarong insakto kita ang kuan sa writer ani diri. So diri sa verse 1 to 3 lang atong basahon ingon sa diri. Ang Dios maayo gayud sa Israel, kanila nga putri o kasing-kasing. Apan ako hapit nga kawat sa dato, di ba? Himo sila nga bantugan diri sa kalibutan tungod lang sa ilang pagpanglupig. So kita dapat dili ta masina ana kay kita nga gahimo matarong, di ba? Ang Ginoo maayo siya sa tuwa. So mao niya ang kamatuoran diri nga ang Ginoo maayo siya sa putli o kasing-kasing. Maayo gyud ang Ginoo, dili gyud na magbago ang Ginoo. So kana lang magampo ta. Labing malanog lang ito ng mga Ginoo nga nasa langit tagya sa mong kinabuyog sa tanang butangan na kalibutan. Salamat kay Ginoo sa karon nga kahigayunan Ginoo nga imong gihatag kanamo sa kinabuhi, Lord, nga imong gipulam kanamo Ginoo, ibig Ginoo sa karon na adlaw gihatagan nimo og another opportunity, Lord, nga makasimba sa imo sa espiritu o kamaturan. Salamat kay sa mga among kaigsuonan, Ginoo, nga nakakaroon diri imong gidala diri para Ginoo makapamino sa imong pulong Ginoo, o kung nag-ampo nga ang ilang kasing-kasing kung nauna nagit sa nakasintro gid sa imo Ginoo sa pagdayo o pagpasalamat sa imo Ginoo. O nag-ampo sa ako Ginoo sa pulong among gibasa Ginoo nga kami ng mga Kristohano, ng mga anak Ginoo dili ni angayan nga masina Ginoo sa mga butang diri sa kalibutan nga nahimong malampuson ng mga taong dautan Ginoo. Kami Ginoo kabalong Ginoo nga ikaw maayod kanamo Ginoo, kami nga mga putli kasing-kasing Ginoo, kami nga nagbuhat og maayo Ginoo, kabalong Ginoo nga ikaw gyud maayo kanamo Ginoo. Salamat kay Ginoo sa kaluwasan nga gihatag kanamo Ginoo. Kami giampo sa ngalan ni Kristo Jesus nga magpusulang manuluwas. Amen.
Okay. Maayong buntag ka natong tanan. Ang buntag sa uligia imuhang tapad. Ila-ilaha, basin ay mga bag-o, welcome. Kumusta ha? Pahiyumi, kanang dili plastic nga pahiyom. Tinud-anay nga pahiyom, bukanan, gugma nga atong nasinati diha kang Kristo. So, yes. Grabe, nahuman na nga to ang 7th anniversary and wala dito nahuman ang atong pagpasalamat sa Ginoo. But magpadayon siya sa matag adlaw. Matag pariha sa Salmo 104 or 104 verses 33 to 34. Awitan ko ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi. Awitan ko mga pagdaig ang akong Dios samtang buhi pa ako. Malipay unta siya sa akong pamalandong, kayang akong kalipay nagikan man kaniya. So, yes, kinsay mo agree nga ang Ginoo mo itinugdan sa kalipay. Amen. So, ipakita nato kay kung unsa gani ang dominant sa kasing-kasing, mo nay mugawa sa atong panagway, mo nay mugawa sa ato ang bakba. So if nasa imong kasing-kasing ang kalipay diha kang Kristo, then let it out, ipagawas mo na ang dapat mapakita sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. So kung ang imuhang kalipay kay si Hesus Kristo, then walay rason nga dili nimo siya pasalamatan sa matag adlaw. So yes, brothers and sisters, uban ini nga maawitan nato ang Ginoo kay deserve niya ang pagpasalamat. Deserve niya nga maawitan sa sakto ng mga pag-awit. So, yes, ubanin ninyo. Ang minu't ning adlaw, malipay mong nag-iusap, mga anak sa Diyos nagkakasadya. Lumalipay sa imong panagway, gamasan lang ang Diyos sa kanunay. Ang himaya Diyos sa Diyos, magaling. Once again, pagkaanito, pagkaanito, di nga lawan. Lumalipay yung nag-iusap, mga anak sa Diyos nagkakasadya. Lumalipay sa imong panagway, gamasan lang ang Diyos sa kanunay. Ang himaya Diyos sa Diyos makalipay. Oh, kumusta pag-asa kong higala, kailabihan ngayon na kong ginawa. Sa kadugay sa panahon na wala ka nakakita. Oh, kumusta pag-asa kong higala, kailabihan ngayon na kong lipaya. Sana yun kita salamat ni Cristo. Once again, natin usapag sa pag-awit. Pagkaanindot ni adlaw, lumalipay yung nag-iusap, mga anak sa Diyos nagkakasadya. Lumalipay sa imong panagway, gamasan lang ang Diyos sa kanunay. Ang himaya Diyos sa Diyos magalipay. Oh, kumusta pag-asa kong higala, kailabihan ngayon na kong ginawa.
kanta nga pag-awit kay si Jesus mianhi aron paghatag sa iyang kinabuhi aron maangkon nato ang kaluwasan. Salamat Jesus nga ikaw mianhi. Diagihan mo namong langit. Kagihigog pa mo ang kalibutan. Ugaron man tuman ang plano mo. Salamat sa bagong kinabuhi. Salamat sa imong grasya. Salamat sa walay katapos ang kinabuhi. Salamat sa imong tugma. Jesus, salamat sa walay katapos ang kinabuhi. Salamat sa imong tugma. Ginoong Jesus. Yes. Praise the Lord. Salamat sa imong kinabuhi nga giunda. Okay, na-welcome na ko tanan, no? Sa mga bago, sa mga daan po. Ay, bago sa akong mata, mga. So, lagi. Sa church, natay mga, mga activities. So, labaw na po sa patakas na natin. So, sa pagkita ko din sa simbahan. So, natay mga, sa whole week, natay mga activities na ginapahimo. No, para lang gini sa, himayan sa Ginoo. And lagi, pag-usap, gina-welcome na akong tanan sa pagkakita sa simbahan. So, sa Malayalang buwanan sa Ginoo. And first is, atong ginahimog yun, natay prayer meeting every Friday. So, lagi, every Friday siya, usually mag-ginasasayan, marag tumatunga sa week ba. So, kana, kaya for adjustment lang po sa mga lagi pagtrabaho. And ang atong venue, adjustable siya. So, depende lang sa sabot-sabot lang ko din. Murag cruisy ba? Sabot-sabot lang. So, kana. And ang last prayer meeting, nahitabo siya dito sa balay nilang ng Kuya Russell. Kinay special event. So, iusa na lang po. Mga po na nakadungan tagampo dito silang Panimalay. And kung ganyan kita na diri kita. No? Kung may lang panahon, diri ta. And naay mga pinasahig nga pagtulungan pod nga atong batunan anak. Diha lang pod nagagikan sa Biblia, sa balang pulong sa Ginoo. Nga atong kinabatunan para sa atong Christian living pod, no? So may lang nato ang Ginoo diha, more pa gyud. Kay lagi ingon tagigug mo natong Ginoo pero wala ta kay sa iya. So isa ang prayer meeting nga gi pasiugda, no? Nga bunga lang yun, para lang yun nato gusto nato may ang Ginoo. Kailan nato siya diha nato siya maakuan ba? Fully mahigugma gyud. And next is atong Sunday service lagi na. So palakpakan nato Ginoo na nga nagpadayon kita always. No, grabe gyud. Grabe. And isa po kanang lagi all throughout, no, last Sunday nahitabo ato ang Thanksgiving. So lagi dako ato pasalamat sa Ginoo nga kanang event gyud. Pinakadako mo nato nagkahimo sa isa ka week. So to God be all the glory gyud sa paghitabo last Sunday nga nahimo siyang ang sada nga flow. We know nga ang Ginoo gyud nagpanagan ba yan lagi. Dako pa pasalamat sa Ginoo Lord nga sa ito na mo sorry. Dako pa pasalamat sa Ginoo gyud nga nakapadayon ta diri sa tuwang building. So napay mga improvements pa gyud. So kana ba? So dili lang gyud enough ang atoang pagpasalamat sa Ginoo nga kana sa panghitabo nga nakapadayon ta diri. Pagsimba bisan sa layo kana and
magsugod ang ato ang Sunday school yun 8:30 pero wala gay na sa kakulian ana sumunod na po tayo sa lakman ikalit natin yun so panikamutan na ito masayo ta ha okay tsara po kayo ang lahi po ang Sunday school sa eskwela ba natin kakita natin makita na itong isang kuan may po natin pagkila sa Ginoo pagbasa sa Bible pagsabot sa Bible lahi siya kaysa kanan pagabot ni mo di sa kamaminaw wali ba na wala kasabot unsa dito no ana kanang kay idea na kay background mo gud dili mo gud siya ang Bible nga muna ingon sila nga basa daw Bible makabuang dili ka mabuang di ka kasabot na magpatakan lang kag sabot ba so nana naay mga programa gihatag gid no nga gipasindahan gid sa Ginoo dili sa church para masabtan nato ang Bible dili ta mo patakaw og interpret nga magini ako agid ni isulatan na Israeli sa isulatan nato so kana and ang atong worship service magsugod yun 8:35 so medyo tanawalay karon but lagi tugad mi all the glory nakapadayon kita pirmi and next is ang natay youth fellowship youth fellowship sorry unya hapon so mga batanon be excited katong feeling batanon pwede mo appeal of course ha so magpabilin ta pabili ang mga batanon unya so nagbalon mo na sila pod para na sila ipaniudto na hindi sila tutumon kay ilang activity ani kay mga dom ang tuyo mo sila diri na sila may ngana ba makabusan dito sa salan so na sila may ngana activity so kana so kato ito ang gusto mo sponsors ilang pagkaon kablo na kani mga batanon no di na sila kuan hyperactivity ba so kana and daghang tong pasalamat din sa ginawa na and sunod sa kanang family discipleship nato si Coral gyud further announcement na si pastor na lang siguro and magabasa ako diri sa Ecclesiastes so muli ko bablis yung Bible Ecclesiastes chapter 7 verse 25 to 29 Ngayon siya diri Apan gigamit ko ang akong panahon alang sa kaalam ug pagtuon. Ipangita ko ang kaalam ug ang tubag sa akong mga pangutana. Ug gitunan ko unsa kadautan ug unsa kawalay kapuslanan ang binuang. Nakaplagan ko ang labaw pagkapait kaysa kamatayon, ang babayi. Ang gugma nga iyang itanyag ug bitik kanimo sama sa litag ug baling. Og ang mga bukto nga iyang igakos kanimo, mugunit kanimo sama sa kadena. Ang makasasala madakpan sa babayi, apan na ang nagpahimot sa Dios makaikyas. Oo, maingon ang maalam. Sa hinay-hinay nasabtan ko kini samtang nangita ako ug ang mga tubag. Ipangita ko ang dugang pang mga tubag, apan wala na ako'y nakitaan. Nakaplagan ko ang usa ka lalaki nga angay kong tahuron diha sa usa ka libo apan wala gayoy bisan usa na lang ka babaye. Maura gayod kini ang akong nakatunan. Gihimo kita sa Dios nga yano apan gilisod-lisod nato ang atong kaugalingon. So lagi one of my favorite yun nga mga verse mo nino kaning sa verse 29. So makita na to dire. Yung example dire ang babae ba. Lagi no mga boys yang lagi nangyayag ko sa kadena daw. So kana ba? So ang Bible man gud hilig siya magkuan nga imo niyang babae, nasa ipasabutan na labi na sa Proverbs wood dito. Nay kuan ito ba? Kanang nay babae ang gisgutan pero ang babae dai gisgutan dito is wisdom. So kani is generalized ni. So mabasa na to ni sa magkuan kag mga komentaryo, mabasa na to ni nga kani is dili siya pagkuhan niya literal yung babae na gid no basta makaunang babae pag yung babae lahan naging kuan gakos daw tan na gid so kana ang nagapasabot lagi nga kuan kay nga ang yang all throughout the thought lang gid ani is ang ato ang kuan gid for the heart of the problem is the problem of the heart ang sala so kana kita ato diri ba nga sa verse 29 diri ko mag-focus maura gyud kini ang akong nakatunan gihimo kita sa Dios nga iyano simple apan gilisod-lisod nato ang atong kaugalingon nakita ninyo na so God made us simple pero daghan kita komplikado manggod nga dapat tingani ka dapat kay batasan usahay nga magtipto ang tao sa imo kay I'm so complicated so kana wala kag himo sa Ginoo complicated gihimo ka nga simple ikaw ra lagi solusyon sa imong self ba
So, karon bitaw wala pa problema diha, gyud na nimo problema. So, yan na. So, daghan kayo biblical principles nga atong masabtan niya nga daghan kita problema nga ato ra gi-create sa atong una. So, daghan kita mga gihimo nga kita ra nagba. Mo lagi na gisgot lagi may gahapon. Kita gihimo problema, dahil mo ta Ginoo na bahala ani. So, yan na kita gihimo problema kay Ginoo ang Ginoo sa natong pasubaron. So, murag dili siya maayo dito nga batasan. So, kana and yeah, let us pray. Our God and Heavenly Father, thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for everything, mag-ibuhat sa mga. Salamat, Ginoo, sa mga sa nagkapagdiri, Ginoo. And, Ginoo, wala aksidente nga gihimo, Ginoo, Lord. Nga, kuan, Ginoo, nga, nagato kami, Ginoo, nga sovereign ka. Tanang, Ginoo, nagkaabot diri, gigayra, Ginoo, sa ilahang, kuan, Ginoo, ilahang pag-abot diri, Ginoo, nga, isa kapamay, Ginoo, mailang ka. Lagi sa mabas ng pulong, pagkuno sa imuhang picture ko. I know, Holy Spirit, ito din mag-uban sa mga, mag-illuminate sa mga masabtan pa na may pulong, o kanang Ginoo, pasalamat na ako sa imo. Kung dili igo, ang amang ko pasalamat sa Baba Ginoo. Sa tanan mo gihimo sa mga. And I thank you, Jesus, for everything na nahimo sa mga. And I thank you, Lord, sa mga blessings Ginoo. Hindi na makita apan, Lord, ako kayo significant sa mong life. Kini nagapaila Ginoo nga ikaw sovereign, ikaw gamhanan na Ginoo sa among matag sa Ginoo ginang po sa Amen. Sige, magpalindog kang balik. Okay, so before you wadto sa most important part of our service today, let us atong i-grab din nga privilege o pribilehiyo nga makaawit og mga pinasahik or pipilahang mga alawiton nga naha sa Ginoo nga sa balik-balik na itong ginaingon nga ang mga hugaw o mga makasasala nga sama nato kay gitagaan sa Ginoo og pribilehiyo ba nga makatawag sa iyang ngalan, makadungog sa iyang pulong, makaawit ngadto kaniya sa mga alawiton. So ana pa diha sa Salmo 9, versikulo 9 hangtod sa 10. Ang Ginoo tigpanalipod sa mga linupigan, dalampanan siya panahon sa kasabot. Ang nakaila kanimo o Ginoo, musalig kanimo, kay wala mo man pakyasa ang mudangop kanimo. So kanang sa Sunday school na to ganiha, kung giila nimo nga ang Ginoo, sovereign, balaan, then makita sa atong kinabuhi nga mauna ang atong pag-ila sa Ginoo. And God puts us, there are times nga ang Ginoo ginabutan ta sa sitwasyon nga mas mailhan, nga dili pamantanan nato dili ta makalag lingkawas ana nga sitwasyon. Kay diha nato mas ma-realize nga kasaligan ang atong Ginoo. Kay diha niya mas mapakita kung unsa siya kakasaligan nga Ginoo. And kana kung nag-ingon ka nga misalig ka sa Ginoo, then did you act? Gaak ba ka nga gasalig ka sa Ginoo? And if you're saying that maayo ang Ginoo, buutan ang Ginoo, sovereign ang Ginoo, ang iyang mga plano mo ay matuman, then do you act nagasalig anak ng mga plano si Ginoo? So kana brothers and sisters, atong pamalandungan ang awit karon nga kinsa man gyud ang atong kasiguruhan. Dito ba nato gibutang atong kasiguruhan sa tao? Sa panahon nga
naglibog ta, kang kinsa ta mo damo, kinsa atong gisaligan, ato bang kaugalingon, ato bang isig katao, atong friends, atong best friends, pinakaduol nato nga kaila, or basi nalimot ta sa kamatuoran nga enough na ang Ginoo. Enough na nga saligan ang Ginoo. So, ubanin mi gihapon sa pag-awit ngadto sa Ginoo nga balaan. Yes, O God. Salamat to Dios nining privilege na makaawit nga kanimo, Lord. Salamat sa pribilehyo nga makatindog na apa ang kusog nagikan diha kanimo, na apa ang kaalam nagikan diha kanimo, and we are able to speak, ay imong gi-allow nga makaspeak diha kanimo. Thank you for always choosing us. Bisan ka pinili mo, pili diha kanimo, pero pabilin ka nga mo pili nga di ka na mo, Lord. Salamat sa pagka-faithful sa mga tao na sama na mo nga di faithful diha kanimo. Pasaylo ang Ginoo kung ang daily sacrifices nga among dapat ihataganan kanimo gakailisan og sala. Pasaylo ami, Lord, sa dakong kakulangon namo diha kanimo. And right now, O God, help us to sing you with thanksgiving, with full trust unto you, O God. Nagid ang bugos na pagsalig na ikaw ang Diyos na among manlalaban, among nalampanan, ug among kasiguruhan. Kay wa minasayod sa ugma, Lord. And only you ang nakabalo kung sa ang hitabo sa among ugma. Usa tabangi mi kang musalig pag yun kanino. Maana pag yun nagbukod na pagsalig na kanino. Help us right now to sing you the right way that you deserve, O God. Help us to sing you with humility and joy as we do it, not for ourselves, not for our neighbors, but for you, O God. For you. Kasiguruhan, Diyos na nagmumna sa tanan. Ikaw ang ako manlubos, ikaw ang ako dalampanan, ikaw ang kasiguruhan, Diyos na nagmumna sa tanan. Ginoong Jesus, ang akong Diyos, nga kanakong nagatubos, kasaligan ka na Diyos, Ginoong Jesus. Sa ngalan mo may kasiguruhan ko, di mong gipasaylo. Bisan dapat ako, kining kaluwasan ko. Kasama
Salamat na pabiling kang milagroso na Diyos. Salamat kay pabiling ka nagamhanan ng Diyos. Salamat kay wala ka nag-ila kung unsa nga mong performance ng mga katawhan. Pabili ng imong gugma, amoy nagmadagaya sa mga kanta. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kaya himpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, na puno sa himaya o pagkabalaan. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kaya himpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, na puno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bukong pagkauli, kinabuhi ko. Usay buhian ko ang tanan, dihakan di ko. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bukong pagkauli, kinabuhi ko. Usay buhian ko ang tanan, dihakan. Once again, ato mong sunod sa pag-awit sa imong mga kamot. Sa imong mga kamot, ang kinabuhi tugyan ko, kaya himpit na kaayuhan, ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, na puno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang bukong pagkauli, kinabuhi ko. Usay buhian ko ang tanan, dihakan di ko. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ginoo, ug ang kaniya muabot ka nako, mao ka na ang saan mo sa mga kaaway ko. Ikaw ang magibatong Ginoo, ug ang kaniya muabot ka nako, mao ka na ang saan mo. Milagroso ka, O Diyos. Yes, oh God, milagroso ka na Diyos. Gamhanan ka na Diyos. So God, ikaw ang bukong paglauli, ikaw lang yun ang among paglaong Ginoo. Usay buhian ko ang tanan, dihakan di milagroso ka, Jesus. Ikaw ang bukong paglauli, kinabuhi ko.
Lingkod na tayo. Power on. Bluetooth mode. Hello. Praise, 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 praise. Hello. Hello. Eko? Eko na ba? Hello. Okay, let us open our Bible in Matthew chapter 5. Mateo Kapitulo 5, versikulo 38. Paingon sa 42. Nagingon ang pulong sa Ginoo, pagtulunan mahitungod sa panimalos. Nakadungog kamo sa giingon kaniadto. Mata, bayrag mata, ug ngipon, bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw balusi ang nagbuhat kaninyong kautan. Kung sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukuha kanimo aron mailog niya ang imong sapot nga pangilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pangibabaw. Kung may mamugos sa pagpakuyog kanimo og balik usa ka kilometro, himuha kining 2 ka kilometro. Kung may mohangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang aron usab nga amo gid kining maikinabuhi sa among mga kinabuhit Ginoo. O Dios, pinaagi sa tabang sa balahang Espiritu Santo, mahimo lamang kining posible. Munang o Dios, among ihatag kanimo ang amo ang mga pagsalig. Ini mo ginaampo kinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. So, kuan gyud karon kanang tugnaw ang malay-balay karon. Kurihan ta mo no, naata sa pinakauna sa weather forecast kung nagtanaw mo balita. Number 1 na karon sa coldest 15.5 Celsius. Dayon ang ikasunod, ang nagsunod dayon ang Baguio City. So ang malay-balay ug Baguio naana ng duha. So ang Baguio naa sila sa 16 degrees Celsius. So labaw ra malay-balay og 0.5. So nang matingala mo nga tugnaw. Pero kabalo ko nga kuan nga ang tambal sa katugnaw inini tubig. Para kini tambal sa katugnaw inini tubig, heater, naman karon kay heater man karon, no? Sa panahon sa una kung bata pa ko may anak mo gyapon mag-init og tubig. So kuan na kini balay-balay tawag pa niini cool place, warm people. Ako na, gingon mo na yung slogan na to. Diba? So, yan karon pa yung Pebrero. Gitawag ang karon nga tuig, kani nga month, ang Pebrero as a perfect month. Anong perfect month? Kaya ang 1, nagsugod sa Sunday, ang 7 na yun. Kung tanawin mo sa kalendaryo, ang 1, nagsugod yun sa pinakaunang adlaw, ang Sunday, nahuman po sa pinaka dili nahuman sa Saturday. Ni Sunday o Saturday man. No, so itawag siya nga perfect month. So perfect gid ay kanang karon tang bulana nag-anniversary. Perfect month, tugnaw, dayon Valentine's Day. Valentine's Day ha. Yeah.
So we praise the Lord sa nahitabo nga anibersaryo sa simbahan last Sunday. First time dito no nga nag-celebrate diri sa building. Mapaka na to ang Ginoo ana. Salamat sa Ginoo salamat gyud sa Ginoo sa mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ato gyud nakita ang paglihok sa simbahan sa maong buluhaton. Ang dili lang to sa lihok lang sa usa ka tawo, kundi nga lihok to siya sa usa ka lawas nga mao ang simbahan. So, mao na ang pulo sa simbahan, mao na ang disenyo sa simbahan nga ang pagkinabangay naa, ang pagkinampuhay naa, ang pagkinampingay naa, ang panaglalis naa, ang pag-away-away kadyot naa, mo na sa disenyo sa simbahan. Hindi gyud siya, ingana rin so, wag gyud lamay ang utan, ang binakbit o wag yasin. Nagin na siya mga pangpaparat-parat pa, para lamig gyud ang timpla. No? So, ingana, ang usara may tumong na tong tanan, nga ang tumong na gyud na tong tanan, nga mahatag nato ang the best para sa Ginoo. Nga na, kanang ay mga panaglalis ba nga o panag-away o panagbikil nga kanang para sa kayuhan ba? Yan ang ito. So, human naman to. Salamat ka na nahuman na gyud. Salamat kay Ginoo. Salamat kaayo kay nanubra ang kuan, ang mga pagkaon. Naka-BH ko, isa ka Pepsi, nga gamay. Pepsi, naka-kuan ko, inom din ako sa balay. So, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Dios nga sa iyang pagdisenyo sa simbahan. Nga, kuan, nga, kana, naagid ang kuan, pag hindi ko kumain. Mas ipilit na ito nga, hindi ko kumaon yun ang magkagusa. Unya ang ugma, no? So, since ang ugat manggid sa tanan kay ang gugma manggid. Ang gugma naiiya-iya mga dagboy ang gugma. No? So, Valentine's man karon, sige, magbutan na to nga si Santo Valentino, no? Saint Valentin. Kuan po ni siya taga Roma, gipapatay sa hari sa Roma kay kuan siya, usa siya kapari na kanang para dili makaadto ang mga sundalo sa gira, iyang pangkaslon. Siya gusto nga, lahat naman ko ibalaod nga basta ginang sundalo, bagong kinasal, di kinapwede ni mo iyato sa gira. So, kaulit ang hari, ipapatay siya. So, nga na yung ang kuanan gid sa kanang gugma gid. Pero lagi, ang gugma, naiiyang dagway sa kalibutan nga panglantaw na daghan nga dagway. Philia, affectionate love, pragma, enduring love, storge, a familiar love, eros, romantic love, ludos, playful love, mania, obsessive love, pilausia, self-love, agape, selfless love. Biblia nga panglantaw na yung upat nga nagbuhay ang gugma. Eros, romantic love, mauna sa gugma between sa asawa o sa bana. No, sa magkuyab, eros. Sa storge, mauna sa gugma sa pamilya. Ginikanan, gugma sa anak, anak, gugma sa ginikanan, igsuon, gugma sa igsuon. Family love. Philia, brotherly love, mauna sa gugma sa inigsuunay nga gugma. No? So, it's a brotherly love, sisterly love, no? Then, usahay sa simbahan, magsugod yun na, samot na o wala pa ka na minyo, single pa ka, magsugod yun na sa brotherly love. No? Antod nga mahimo na rin siyang eros love. Romantic love na dayon. So, nga, lagi, ang usa ka brother, hinigugma ay, no, iniksuunay nga hinigugma niya.
Lahit na dito. Lahit na dito. Next unay, lahit na kita dito nga gugma. And then, aga pila, mauni siya ang unconditional love. Walay kondisyon nga gugma. So, klase-klase ang gugma nga atong ikahatag sa atong kaugalingon, sa ubang tao, o sa uban nga, lagi sa Ginoo. Klase-klase. Karon ang pangutana sa tuwa, mo ni ang pangutana igsoon. Kanus aman, hangtod kanusa, hangtod asa daman, ug hangtod kang kinsa nato, ihatag o ikadalit ng maong gugma. Hangtod kanusa man hangtod kanusa ang atong gugma sa atong isuon. Hangtod kanusa man taman, hangtod kang kinsa man taman ang atong gugma. No? Kaya usahay, ang atong gugma, dira rataman sa mga tao nga naigugma sa tuwa, unya katong wala natong iganahan, di na nato ihatag atong gugma nila kay pag sila kaaway man to nato, di nato hatag gugma. So mga pangutana, hangtod kang kinsa nato ihatag atong gugma, hangtod kanusa nato ihatag ang atong gugma, hangtod asa nato ihatag ang atong gugma. So diri sa pagwali ni Jesus sa bungtod, sa kadaghanang tao, iyang giklaro pag-ayo ang kalahian sa pagtulunan nga ilang naandan. Ug sa pagtulunan sa kamatuoran, so kuha ni Kristo iyang gipaklaro nga mao ni inyong nadak-an nga pagtulunan mga Pariseo, mostly sa mga Hudyo, ug mao ni ang pagtulunan sa kamatuoran. Ang pagtulunan nga naanda nila, mostly dito sa Israel, ang pagtulunan nga gidak-an nila, mao ang pagtulunan sa mga Pariseo, ug magtutudlo sa balaod nga gitawag lagi siya nga oral and scribal traditional law. So mao to'y naanda nila, mao to'y gidak-an nila nga pagtulunan silang kinabuhi. So naay pagtudlo ang kining mga Pariseo, mahitungod sa kasuko, mahitungod sa pagpanapaw, mahitungod sa pagpakibulag, pagpanumpa, o karon nausap sila pagtudlo, mahitungod sa pagpanimalos, nga mo ni nga itong teksto karon. Naabot sila pagtulunan nga sama ni ini. Ang mga pagtulunan nga gikan sa Old Testament o sa daang kasabutan, ilang gibag-o nga mahimong ilang format ang kailangan nga pagtulunan, kay nakita nila nga lisod kaayong tumanon nila, lisod tumanon sa tao, lisod mabuhat sa tao, nganong ilahang gibag-o ang format nga haom sa ilaha. Ug mao to pinaagi ato ana nga pagtulunan mahimo nga makaya makapot sa tao sa ilang kaugalingong kusog ug kaalam ang pagsulod sa gingarian na gitawag lagi siya nga human achievement. Mahimong makasulod dito sa gingarian sa Dios pinaagi sa kaugalingong pagpaningkamot ug kaalam. So ang gibot ni Jesus, dagway-dagway niyang giatubang ning mga tawana, giistoryahan, gikumpronta niya, gitudluan sa dakong kalahian sa ilang gibuhat nga sistema o sa pagtulunan yun sa Ginoo. Iyang yung giklaro. Iyang gitudlo sa ilang kung unsa ang pagsulod sa gingarian nga dili sa pinaagi sa human achievement o dili sa divine accomplishment. So ang pagwali ni Jesus dito sa bungtod, kani gitawag lagi nga Sermon on the Mount or Beatitudes. Pagwali ni siya sa pagbulgar sa sala. Kung sa laing termino pa, gitawag na siya nga the Sermon on Sin. Kaya diri nato makita kung giun sa pagpakita ni Jesus ang sala sa tao. Kaya ang Pariseo naguna-una sila nga matarong sila, makasulod sila sa gingharian, ginawat sila sa Ginoo, tungod sila kaugalingong pagpaningkamot, usog ug kaalam. Una gipakita ni Jesus kanila nga dili na ingana.
Dili tungod kay physically, buutan ka, physically sa outside, nagasimba ka, physically, matarong ka, dili na mao ang standard sa Ginoo. Iyang ipakita sa ilaha, sa mga tao, even sa tua, ang tinun-anay nga standard na dili sa gawas, o dili naa sa sulod sa ato ang mga kasing-kasing. Silbi, ang gibuhat ni Jesus ani, gipakita niya ang substandard o ang standard yun. So makita nato even sa ato ang palibot, kung kinsa yun ang mulungtad, nga di yun mudugay ang substandard, nga ang panahon yun ang mutukan, nga ang substandard, batik yun, o ang standard, tsada yun. No? Mga flood control project, substandard na nga ito ang ipangbutang di tanawa. Nagbaha, usok kay ulan. Ano dito ang mga substandard? Pero kung katong yung standard ang gisunod, wag yun, di yun, masinong sa baha. Muna ang kalahian. Na kung substandard, di yun magdugay. Ang panahon yun mismo ang mutisting na tinuod ba na? So muna gihimo ni Jesus na ipakita niya sa mga tao unsay kalahian sa substandard nga pagtulunan o sa standard yun nga pagtulunan. Nga sa panahon sa kalisdanan, ang substandard nga pagtulunan di yun na makasubakod. Pero ang standard nga pagtulunan mo, bitbiton ka na hangtod sa katapusan. No? Substandard nga dalan. Pila ka tuig, nga muslot na. No? Kay bate ang kabilang nga gigamit, ingani ra, ang ratio sa simintong ikuan, nga ba, pagpanikas ba, pagpanglimbong. Na ang pagpanikas o pagpanglimbong, wag yun na isang putan nga maayo. No? So, ingana ang gibuhat ni Kristo. Ipakita niya ang kamatuuran, aron nga sa iyang pagpakita, makita sa mga tao, unsa sila ka makasasala. Makita nila nga nanghinanglan yun sila og manluluwas. Gipakita gid ni Jesus sa ilaha nga di gid nato o di gid nila kaya luwason ang ilang kaugalingon. So sa atong teksto karong adlaw nga na-address atong gibasa sa Mateo, padayon natong pagatun-an ang usa ka pagtulun-an nga gitudlo ni Jesus. Ang pagtulunan sa pagbalos o pagpanimalos, pagsukol. Susuntaw, no? Insa man diri ang wag yun niabot silang una-una kasing-kasing ng mubalos o manimalos. Sa tibok nilang kinabuhi. No? Naba diri nga. Wag yun niabot silang una-una kasing-kasing nga. Adik kong mubalos ba eh? Una agad sa niabot sa itong kasing-kasing ng lagi agad. Kanay-nganak ang mga kwan sa una-una. Mo ni ang pagtulunan nga haom para sa ito ang adlaw-adlaw nga kinabuhi as Kristiyano. Sa English, ana, retaliation. Retaliation. So, unsa man ang biblical o ang tinuod nga pagsabot niini, kaning giingon diari nga na grabe ka o ano nga niana lagi yung nga mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. Ano sa may pasabot ani? Sige. Kasagara ba gyud masuko ta mo gid itong ikuan? No? Sige, mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. Sige ah. Suko ka, suko ko. Yan na. So sa versikulo nga atong gibasa, gikan sa verse 38 to 42, naitulo lagi ka division sa pagtulunan nga atong makita. Pagtulunan sa Old Testament, pagtulunan sa mga Pariseo o pagtulunan ni Kristo. So ato ang nagihan atong niaging mga Domingo ang pagtulunan sa Old Testament mahitungod sa pagbalos o diha sa pagtulunan usab sa mga Pariseo. So ingon din sa verse 38, nag-ingon diari nga kung sa English pa, niya na dire, you have heard that it was said. So kami, nagpakita na siya, nagisgot ang kanang pulong,
naghisgot na siya sa Old Testament nga word nga makita nato sa Exodus, sa Leviticus o sa Deuteronomy. Kanang word nga an eye for an eye and a tooth for a tooth. Mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. Makita na nato diha sa tulo ka sulat sa Torah ang kanang mata sa mata, ngipon sa ngipon. Exodus 21, Leviticus 24, Deuteronomy 19, atuan ng ipangatuan. O wala nagiusap sa mga Pariseo nga pagtulunan, same statement sila ang balaod sa dito sa mga Pariseo, pero lahi og interpretasyon. Same words, same statement, yet dili parehas og pagsabot. Mo ang problema. Ang daan kasabutan ug ang Pariseo nga pagtulunan, pareha sila og kanalaging mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon, pero lahi ang ilahang pagsabot, lahi ang interpretasyon sa Old Testament, lahi ang interpretasyon sa mga Pariseo nga o kalimutan to rabbinical law. Lahi ang ilahang interpretasyon anang an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ang sa Old Testament, gigamit nila ni nga balaod para sa sibil nga pamalaod. Muna ang pasabot, muna interpretasyon ni anak sa sibil nga pamalaod. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Gigamit na siya sa pangkalahatan nga konteksto. Moingon kag sibil law or sibil nga balaod, pangkalahatan, dili lang sa usa ka tawo but para sa tanan. Muna ang interpretasyon sa Old Testament. Karon sa mga Pariseo, ang ilang pong interpretasyon ni ining mata sa mata, ngipon sa ngipon, ang ilang interpretasyon kay gamiton lang daw sa kaugalingon nga konteksto, self-love. So ang Old Testament para sa tanan, ang Pharisees para lang nako, para sa usa ka tawo. So an eye for an eye, so kung imuhang ko na mata, balos ko, say, no, ingana ang pag-interpret sa mga Pharisees. Karon kang Jesus, unsa man sad ang baruganan ni Jesus may tungod ani nga pagtulunan. Simple ra ang pagtulunan nga gibarugan ni Jesus ani. Gikundina niya ang baruganan sa mga Pariseo tungod kay sayop to nga interpretasyon, sayop to nga pagsabot. Ug iya ang gipreserba ang baruganan sa Old Testament kay mao to ang sakto. Ang gibuhat lang ni Jesus, kaning niingon si Jesus diri nga, but I say to you, diba, niya siya nga, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth, but I say to you. Kailang word niya nga, I say to you, nagpasabot na siya nga akong ipaklaro sa inyo ha, kung unsay pasabot ani sa Ginoo, unsay pasabot anak. Nga gusto ni Jesus nga klaruhon ang pagsabot ug ang interpretasyon ani nga balaod, ani nga pulong, ani nga kamatuoran. So, wala siya nagtudlo og bago nga pagtulunan, kundi nga gipreserba niya ang pagtulunan sa Old Testament sa daang kasabutan ug iya ang gipaklaro sa tao unsay pasabot. Mo gibuhat ni Jesus, no? Wala siya nagbuhat og laing balaod kundi pareha ra ang baruganan niya sa Old Testament, iya lang gipaklaro unsay buot pasabot anak. So karon, gifocus ni Jesus diari ang prinsipyo kining balaod nga an eye for an eye and a tooth for a tooth. Gifocus niya ang prinsipyo nga gitawag og lex talionis. Kinsa nakaduog ana nga word? Lex talionis. Ang kanang lex talionis, makita na siya for some degree in the Old Testament, yet also makita po na siya widely sa karaang mga tao na gitawag ng mga Semitic people, Arabic, Hebrew, Aramaic, Arhamaic. Upat mo, Arabic, Hebrew, Amharic, Aramaic. Kanang upat Semitic people, mga karaang tao sa lugar dapit sa Israel, sa Middle East. Usa kini sa kining lex talionis, usa kini kakaraang balaod kana bitong oldest law nga natukod sa history sa kalibutan. Lex talionis ang tawag.
Karaang balaod, tigulang nga balaod sa tibuok history, sa tibuok kalibutan. Lex Taliones, L-E-X, Taliones tayo. Karaan, tigulang nga balaod. Nga naa makita sa Code of Hammurabi. Na makita dito nga balaod sa Code of Hammurabi. Ang kining Code of Hammurabi, usa ni siya ka well-preserved Babylonian legal code. So ato ang tanawon sa Old Testament. Di ba ang una nga nagsakop sa Israel kay ang mga Babylonians man? Si King Nebuchadnezzar. Ang Babylonian Empire na sila'y balaod nila. Gitawag ko Code of Hammurabi. Kay kana si Hammurabi, hari na siya. So ang balaod ni Haring Hammurabi. No? So, kining Lex Taliones, usa ni kabalaod nga susama o prinsipyo sa an eye for an eye o a tooth for a tooth. Pareha sila prinsipyo. Nga makita nga ang pasabot, kini, kuha ninyo ni, ang pasabot aning an eye for an eye o a tooth for a tooth. Equal punishment for the crime. Mo na yung pasabot. Equal punishment for the crime. Meaning, the punishment must fit the crime. No less, no more. So, kung unsay silop sa imuha, dapat equal ra kung unsay imong gibuhat. Dapat dili pasubraan, dapat dili pakulangan. So, dapat equal yun. The punishment must fit the crime. The punishment must be equal to the crime committed. Muna siya, ang pasabot sa an eye for an eye and a tooth for a tooth. Okay? Di ba sa ito sabton nga, ang mata, bayran og mata, o equal. Ang ipon, bayran og ipon, equal. So nga ang pasabot, the punishment must be fit to the crime committed. Dapat ang punishment equal sa crime na iyang gibuhat. Nga na lang pasabot na. So, ang balaod, igsoon, gihimo na para ipreserba ang komunidad. Kaya kung wala'y balaod, daghang batay, daghang kahubot, daghang kasamok, no? Kung wala'y balaod, nga na bitang peace and order. Kaya ang balaod yun ang magdumala, anak. So, para mawala ang kagubot o kasamok sa komunidad, naay balaod, gihimo ang balaod. Para naay kalinaw o mahimong patas ang mga tao nga nasa komunidad. Pobre man ka, uyabot man ka, dato man ka, diha sa balaod, igualis sa tanan. Ingana na siya dapat. Mungkin na siya dapat ang balaod. No? So, ang dala sa balaod, isuon, para mo instill o kahadlok sa atua, kana bitong musunok yun sa atua ang nga dapat yun ta mahadlok. Kaya kung wala tayo kahadlokan, ay magkuhan yun ta. Magbinugoy yun ta. Sabog yun ta kung wala tayo kahadlokan. No? So, ang balaod gihimo para mo instill o fear sa ato ka. Ako yun ang mahinumduman sa gingon ni Duterte. Sa una, pag presidente pa siya. Ana sa interview nga, you have to instill fear to these people. Meaning, dapat na silang kahadlukan. Kung wala silang kahadlukan, bubot ato ang komunidad. Mo na yung, So, mo ang tumong sa balaod. The law must instill fear. People need something to be feared of. Kinahanglan nga ang tao na kahadlukan. Kinahanglan nga ang anak na kahadlukan. Kung wala, buhat ka kung siya itong gusto. So, ang intention sa balaod, kay para ma-restrain or ma-control ang sala. Kay kung wala'y balaod, pwede na ito buhaton kung sa'yo atong gustong buhaton, na wala'y consequence nga paabuton. So kung wala'y balaod,
ang patay na ko dito, mabitay consequence. Ito ako prisuhon, ang mangawat ko dito, ito ako prisuhon, may consequence. So mga nang balaod to control sin, i-restrain niya ang sala. No? So, kung wala lagi balaod, gusto, patay, mang-rape, mangawat, mangdaot. So, ang balaod, siya yung control sa sinful nature sa tao. Kung ipaangin nato sa atong kaugalingong kamot, mas manubra yun ang atong buhaton. Muto, mana? Kung ipaangin nato sa atong kaugalingong kamot, manubra ang atong buhaton. Example. Mo na kalayan sa sibil nga balaod o sa kaugalingon kani sa Pariseo nga pagsabot o sa Old Testament. Kung atong ipaagi sa kaugalingong balaod ang atong kasuko, pustahan na ita. Muna niya pastor ng pusta. Pustahan na ita. Sa manubra ang inyong buhaton. Sa manubra ang atong buhaton. Pero kung balaod, may mga balaod ka, maura ni, kay maura ni ang krimen nga gibuhat, maura ni ang buhaton. Kita dili, kung kita, dili. Sobrang na ito kamay. No? Example, ang krimen nga gibuhat, isumbag ka kaisa. Ikaw, hindi, pwede usar bukaw na ito ni. Manubra, kita kinilakot na. No? True to life story. Ibalita karon sa TV Patrol. Amo, pag-hilik, mabuhay lagi tayo magpano. Balita dito sa Manila na hitabo. Mga young people eh. Nailuha ka young people, babae lalaki, maguyab sila. Naglataw sa dalan. Kanya naipuy usa ka young people nga sumug-sumug pa. Sige nagsisita ng uyab sa atong usa ka young people, sita niya, uy, ana, baka lagi ana ba? Mas kinaya yung uyab. Mga 16, 17, 18 years old nga. Nya katong lalaki nga namo sa uyab dala niya ang uyab niya atong usa ka young people nga magsitit-sit, makanos babae, guwapa nga ba. So dako ning tawhanan ni uyab niya, gamay ko siya. Ang gibuhat, sige gid niya samok-samokon. Murag gipalabay ra nila ikatulo, ikalima ang ingana nga insidente. Pag-abot, mga lagi, abot na gisa sa iyang kasuko, katong batan nga lalaki, sige di ko niyang uyab. Nya gamay mo itong nakuha, giadto niya, isumbago niya. So kung an eye for an eye, meaning, kung manungog to siya, dapat sumog po ng imuhang ipalos. Okay, dapat igualis man. Nag-ulit naman yung isa, giadto niya, sumbago niya. Dako ko kayo. Ya kabalo mo sa nahita ko. Kining gamay, nagdala mo na kutsilyo. Dinunggab niya. Video yun, di ba ito? Dinunggab niya. Katong dako nga laki, namatay yun. I-interview ang ginikanan. Anong nabuhat man to sa mga anak? Ang ginikanan ang yatubang. Yan na lang ang ginikanan nga. Nagdala to sa kutsilyo tungkol kaya nakita niya dako ang lalaki. Nanigurado lang sa daan. Nanawa. So, nagsukod sa pagpanungog. So, kung ang anran ay dapat iguales, kung gisungog ka, sumugod ko din mo. So, kung ipaagi na ito sa atong kaugalingong kamot, manubra yun ang atong buhaton. Ang manaod, kung mauni ang krimen, maura ni ang imong buhaton. Mauni ang silot para sa imuha. So, kung kita, sit ka, pakatun sa kami. Ito, rahidong ka. Kan? So, kung ipaagi nato sa itong kaugalingong gamot mga igsuon, manubra yun ang atong buhaton. Samot naata sa tumoy, sa kasupok, sa itong una-una ba? Manubra yun. Ikaduhang example, kaning away-away sa usa ka tao, nag-away ng duha. Kung nakaroon nga nabulag mo, ay, ikaw yung inseng yung ibangga na pamilya, taka na tayo. Kung an eye for an eye, meaning kung kita nag-away, kita rapat. Ayaw, kapila ng imong pamilya, kanagana mo kaya anak. Kana usok kayo na, ingana. Kana, di even gani sa tribo, ingana.
tribo to tribo na yun noon, imbis ang sinuganan sa away kay usara ka tao. So kung an-anra na dapat igualis na. Pero kung mauna na, kung itukot na ito nga, ibutang na ito itong balaod sa kaugalingon na itong kamot, manubra yun. Maunang sa parisiyo nga pagtulunan, katong ingon nila nga an-eye for an eye, dapat sa kaugalingon na itong kamot na ibut, dili, manubra kita. Ang balaod, even sa mga papa nga magmaoy, no? Pasumbago ng pader, pang sipaon ng mga pultahan, yung pagkaugma-puntag, moraya po nagkapanday sa iyang gigupa. No? Unang gibuhat sa Ginoo ang sibil para batas. Kung mata, bayran rin yung mata. Kung ngipon, bayran rin yung ngipon. Ay, narangin siya. The punishment must be na huwag na away-away. Mga na ito nga. Ayaw yung nagbangga. Kahit ako kayo ng pamilya ba'y sabihan kayo na sila. Huwag po kita sa ambon sa balaod ng gihimo sa Ginoo. Meaning, wala kayong paboran. Ang timbangan na yun, nagrepresenta to siya nga dapat patas. No? Wala ang timbangan. Nagkakwarta kung isa itong kahapan na to. Hindi na balansi ang timbangan. Yet, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Kani, paminawan ninyo ni. Ingon sa pulong sa Ginoo. Exodus 23:8. Ano dito? Ayaw ka mo pagdawat o suborno. Suhol. Kaya ang suborno makabuta sa mga tao nga anaa sa katungdanan ug makatuwi sa katarungan ni atong dili sa daan. To. Bayran na to si judge kung makadaog tas kaso. Deuteronomio chapter 16 verse 19 nagingon, kinahanglan nga dili nila tuison ang hustisya o magpakita pagdaplik kung mudawat o sumurno, kaya ang sumurno makabuta sa maalamon o muhikaw sa katungod sa matanong. Sa panuntihon, 15:27 nagingon, kung maglimpong ka sa imong pagpamatigayon, maangin sa kasamo kang imong banay. Ayaw pagdawat o sumurno aron dili ka mamatay pagdali. Mamotoy gingon. Ayaw pagdawat o suhol kay mamatay kag dali ana. Mo na lang sa very Bible. Di tanawa si Cabral. Sa flood control project nahulog dito sa Benguet, patay. So, mas kinong sa uno pagpanglimbong sa tao, di nimo malimbungan ang Ginoo. Kung ang Ginoo nagani ang mulihok ay nalang yun. Nga imbis ang timbangan nga balansi, di na mabalansi tungod kay, uy, 100,000 na ba yung gitip na ko? Maski sa gobyerno, ako natrabaho sa gobyerno. Naku, di na. No? So, ayaw paglimbong, ayaw pagdawat ng suborno, nanong naisimbahan, aron ipakita sa tibuok kalibutan o ipasabot sa kalibutan ang dakong kalahian sa sakto o dili, sa rewards o sa punishment, ahod sa mga anaa sa kagamanan, meaning sa otoridad, gobyerno. Kay walay otoridad na dili kinugutan sa Dios ug ang mga kagamanan karon gipahimutan sa Dios. Busa ang musukan og daygon kahinuon. Kaya namunuan nga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kayuhan. Apan kung magbuhat kamong dautan, angay kamong mahadlo kay silutan kayod kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios aron mo'y magpahamtang sa kasuko sa Dios niya atong nagbuhat og dautan. Buot pasabot, ang gobyerno nga naa karon sa atua, ang Ginoo ang nagpahimutan ana. Kung dili ka mo submitan ni ana, tabla na nasa nga wa ka nagsubmitan sa Ginoo. Ang atong balaod, ang atong sibil nga balaod, para na siya sa mga dili kautan, iprotektahan na nila ang mga maayo, matarong sa komunidad. O dili ka maayo, dili ka matarong, ang imong gusto, mupuhat rag dautan, impas ka sa sibil nga balaod.
So, ang sibil nga balaod, nagpamatuod na siya nga nagpakita og patas. Patas mo nga balaod, punishment should fit the crime. Ang balaod, ang sibil nga balaod, nagpakita na siya og maluluyon nga balaod, nga it limits vengeance. Meaning, kung kita lagi, o galing mo na to, gusto na to, daghan sumbag, unya sa balaod, naglimita lang na kung unsa, pila ang isumbag, maura ko ito isumbag. No? Ang ikatulo, ang balaod, usa ka para sa mga tinaog-daog, mo protect to the idea of democracy, not to the person. Kaya nahitabo mo sa tuwaron. Politicize na tanan. Politiko, di ba? Personal interest yun. Ang iya, dili, demokrasya. Atong hindi na lagi tao, kana, pagsalig. Di na ako ganit. Di na ako ganahan mo bayan ng tax. Okay. Ang tax, ipalit naman ni nagmanson dito sa gawa sa mga dagkong tao nga, no? Di na akong ganahan, pero may galing yun, no? Pirimigid ka pahinumdum ang Ginoo, dapat ka magsubmita sa gobyerno kaya akuhan ang gobyerno. Sila lagi angin mga tupang na sa Ginoo sa pag-abot sa adlaw. Muna, ang mensahe sa Dios nagaingon ka nato nga magsubmita rin ka sa civil nga balaod, which is ang gobyerno ang gagunit. Magsubmita rin kita. Kailangan katuyuan ang Ginoo sa tanan. Ang nagbuhat sa konstitusyon na to ang Ginoo. 1987 Constitution, ang Ginoo nagbuhat na. Gusto nga naman si Soto charter change. Maguhon daw ang balaod. Kaya buhat na daw na maog. Dili mo again sa gobyerno. Dili, ang sa buhaton na to. Magsubmitan kita sa sibil nga balaod tungod kay ang Ginoo ang nagtukod ni anak. So siguro, ang kahitabo ng samok, pero ang Ginoo ang nagtukod ni anak. Submitan kita. No? Sorry ha. Ganag, basik usa, no? Katong tay kami naman. Na. Ito lakot na kitas na ni Marcos. Lakot na kasi ang hiwi-hiwi ng mga aktot. Ano na yung storya. No? Lakot na kasi na ni Martin Romualdez. No? Lakot na kasi mga congressman nga ni Pirma sa impeachment. Bagtay na rin. Takot siya ako ni Pitaro. Wala na ang kumpiyansa. Pero, igsoon, nagasimba mangita karon. Agree ko itong ingon ni Mayor yun. Be loyal to the idea of democracy. Meaning, dapat dili mawala ang atong kumpiyansa sa konstitusyon itukod sa Ginoo. Aning nasurat. Kaya ang balaod lagi, kani magkumpag panimalos. Balaod mo ni siya. Kung di ka mutuman na nga balaod, grabe consequence. Ingana gihapon na kung di ka mutuman sa balaod, na ay consequence. So ayaw ibutang ang imong kaugalingong kapungot, ang imong kaugalingong pagbalos. Do not seek for revenge. Adto sa gobyerno, isalig sa sibil nga balaod, kung naaway krimen nga nahitabo. O pasag ni ang balaod mo trabaho sa iyang trabaho sa kung giunsag disenyo sa Ginoo. Let the law do its work. Kung na-krimen na hitabo, do not seek for revenge. Ayaw gyud nga balos jud ko, bitikon ko to kung kung ato nang bitbiton permi. Kita gyud ang luoy. Masigitag alsa sa alsahunon nga dili angay ang tahon. Sa Ginoo nga mobalos. Ngano man? Ngano dili man kita ang iyang ipabalos? Tungod kay labaw pud kang makasasala. Ano wata niya kita gaano katungod mo malos kay labaw pud ka na makasasala. So
So ang Ginoo, yan ang Ginoo sa Romans, vengeance is mine. Meaning ang pagbalos, ako na. Ang imong buhaton, makasasala mo ka, makasasala ko itong nakasakit sa imuha, pag pinasayloay kamo. Dili mo pasaylo duha, kamo ako ang hukman. Lagot ko rin yung duha. Ngayon, ang pano. Pinasayloay mo kay, ingon ka guys sa gulo, kay mo ka gulo. Ingon ka sa kuha, nga dautan sa dautan, mo ka. Pareha naman mo. So ang buhaton ninyo, magpinasayloay mo kay ang pagbalos, ako na'y bahala na. Ako ang baslan, sumala sa kung sa inyong gibuhat. Patas, muhatag ang Ginoo. Kung sa hukom, no? So, ang atua, to forgive, to meet people's need, to love them, and not to seek for personal revenge. Kabatay mo sa sunod aning verse nga ito ang ito na. Yan, nadira na. Kung sa taon ka sa tuo, ipasag pa ang wala. Kung kwaon ang jacket ni mo, ihatag kung ipili mo sa nila. Kung ipadagan kayo sa kilometro, daganag 2 ka kilometro. Kung naay nangayo ni mo, hatagi, ayaw, dili. Mo nagihimo, mo na ingon sa Ginoo sa ato, ha? Nga, kawa! Ngano nangawat na to? Lagot na kas kawatan! Lagot, kita ko lang YouTube. Ipos ito na ako. Ngano nangawat man? Yan ang Ginoo. Ano sa to? Pakan na, mga uwi pa sinangawat. Ikutom siya, wasi makaon. Pakan na! Ay nagtubig. Kagaysan na. Nga na, no? Ang pagbalos iya sa Ginoo. Ang ato masayo. Hatag sa gukmang nagkinahanglan. So dili ni siya nga no as a summary so on. Ang Old Testament nagaingon pagkalahatan ang hustisya ang balaod. Nga an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ang mga Pariseo nagingon pagkaugalingon lamang kini. Pero si Jesus nagingon usab nga pangkalahatan siya o ang imuhang buhaton i-deny imong kaugalingon mo tigingon diha sa bersikulo nga ato ang gibasa nga niana diri nga do not resist the one who is evil. If anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. If anyone if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. If anyone forces you to go 1 mile, go 2 miles. Give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you. O ka na, sa Maris, ato ang istoryahan. Ang atong buhaton, isuon, ang pagbalos, ayaw ipaagi sa kaugalingong kamot, kundi pinaagi sa saktong proseso diha sa sibil nga balaod. Ang ikaduha, tinguhaa ang sibil nga balaod sa ligi. Ang sistema, ang balaod nato nga naa ta diri sa atong nasod o gihatag sa Ginoo ang resulta. Ang ikatulo, deny your cross kay mo ingon ni Kristo. Do not resist, meaning deny yourself. I-deny ang imong kaugalingon o at imana ang uban. I-deny ang imong personal nga katungod o saligi ang Ginoo o at imana ang uban. So igsoon, for the last time again for this preaching, let us surrender our personal rights and continue with steadfast purpose, trusting the Lord Jesus in His sovereignty. In control ang Ginoo sa ligan nato siya. No? So, kung unsa man ang mga sitwasyon nato karon, ay mga kasakit, pagdaog-daog, pag-antos sa kalisdanan, na gusto ka musupol, gusto ka mubalos, gusto ka
ihatag iba ibundag ang imuhang mga kasuko sa kasing-kasing, igsuon, isalig sa Ginoo, masaylog ta dapat, muhigugma ta, muatiman ta, ug kung krimen man, isalig nato sa kamot, sa balaod. Kaya ang balaod, iya sa Ginoo. Sa sunod katong about sa katong gingon ni Jesus, ato ang pag-istoryahan next Sunday. Kasi po pasabot na. Nga lang, and let us pray. Labing gamhanan nga Diyos, Ginoo, salamat sa imong pulong, imong gihatag karon. Lord, dili man gyud ka kalikayan na naagi mga panghitabo, Ginoo, na masuko mi, gusto mi mabalos. Lord, nagingon ka na ang pagbalos imo dili mo. Ang buhaton, muhigugma, mupasaylo, muatiman. Wala minimo gitagaan sa katungod nga mubalos tungod kay mga makasasala usab kami. Munang Ginoo, tabangi mi nga musubmitar sa balaod nga imong gihatag sa among konstitusyon. Tabangi mi Ginoo nga muampo sa among mga leader nga nagagunit sa balaod, sa sibil nga balaod Ginoo. Nga mahimo nga naagyoy equal nga pagtrato, equal nga pagbuhat sa kung unsa man ang dautan nga nabuhat Ginoo. O Dios, una ang among kasing-kasing sa pagbuka sa paghinigugmaay nga dili mo pundo ang kalagot ug kasamok ug pagbalos nga naa sa among kasing-kasing kun dili nga mopasaylog yun mi, muhatag sa gugma o kana muatiman sa among isig katawo. Salamat Ginoo, kini mo ginampo kinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Ginoo ng Diyos. Sige, ang i-response sa ato ang nagpuso. Walay laing ang ngalan na puno sa himaya o pagkabalaan. Sa iyong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kaya himpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay laing nga ngalan na puno
Corinto 13, versikulo 13, nagingon. Ang grasya sa Ginoo, Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang pag-ambit sa Espiritu Santo, mag-uban kaninyong tanan. Ang putang, labing bala ng mga Diyos. Lord, salamat kay Ginoo sa grasya nimo, sa matag adlaw nga ginahatag Ginoo, nga maong hinungdan Ginoo na nami kinabuhi karon, kapadayon mi Ginoo sa among ginapangbuhat, sa among pagsimba, sa among pagkinabuhi diha kanimo. Labi na Lord, salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat sa tinuod nimong mga gugma nga gihatag diri kanamo. Kana nga gugma Ginoo imong gihatag imong anak si Jesucristo, ilansan dito sa krus ug nagbunga kini og kaluwasan, naghinlo sa among mga sala. Salamat Ginoo, imong gihatag og kaluwasan Ginoo. Mogid ka na Ginoo, tinuod nga paghigugma, dili ang higugma sa kalibutan. Labi na Ginoo, salamat sa imong balaang espiritu Ginoo. Kanunay gatudlo, gabadlong sa mga Ginoo. Salamat Ginoo sa fellowship imong gihatag Ginoo, nga sa matag tapok na mo diari Ginoo, sa prayer meeting, Sunday service, matag tapok Ginoo. Na ikaw Ginoo ang gapatunga, ikaw ang gasustain Ginoo, gahatag og tinuod Ginoo nga pag fellowship Ginoo. Lord, among gina-acknowledge Ginoo nga ang tanan Lord nagikan kanimo, dili sa among pagpaningkamot, dili sa amuang kaugalingon. Salamat Ginoo nga imong ming gipabilin Ginoo, imong ming nga nagpadayon kami karon Ginoo. Ug kana Ginoo among ginahila Ginoo nga nagikan ang tanan sa imo. Salamat Ginoo sa imong grasya. Salamat sa imong pagigugma Ginoo nga way pagbuhat. Ug kini among ginaampo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus ang buwas. Ginahangyo dahil ang magkagusa nga dili sa day maglakaw dahil kanaday video presentation o maghangyo po ng simbahan nga magtabang sa daw-tao kanang sa kortina o sa kanang kinay magsugod ng construction daw. Sige, maglingkod sa ta and then atong itanawon unsa ang i-prepare sa MST nga video presentation sa nahitabo niaging Domingo.